Pakakausap natin ngayon si Assistant National Statistician Emily Pagador ng PSA, Statistics Authority. Magandang umaga po, Ma'am Emily. Ay, good morning po, Sir Aljo, and good morning po sa mga nanonood at nakikinig po. Kakayanin ba na gawing mandatory na ang national ID natin sa pagtanggap ng mga ayuda? Okay po. So right now po, we're working with the DSWD po to ensure na ma-register po lahat ng mga beneficiaries ng mga programa ng DSWD. Tinatrabaho po namin ito with them. So, in fact, meron na pong programa sila like sa mga family development sessions po. Pinapa-collocate na po ang PhilSys para yung mga participants or beneficiaries ng 4Ps na hindi pa registered, i-rehistro po. Ngayon po, posible po ito since meron din pong serbisyo ang national ID natin na tawag dito is yung online authentication. So this will ensure na yung pagkakakilanlan po nung tao ay ma-ensure natin preventing leakage po. Ang problema daw dyan hanggang ngayon kung pag-usapan natin ang national ID, yung iba hindi pa rin nila natatanggap. Yung mga nag-apply niyan, ilang taon na. Ano po inyo masasabi dyan, ma'am? Okay po. Nung June 10 po, ni-launch natin ang Digital National ID. So other than yung plastic at yung paper, meron na rin pong Digital National ID na pwede nilang ma-access through their mobile devices. So ito pong ni-launch natin, kailangan lang po yung kanilang demographic information plus yung birth date nila. Tapos we will do a liveness check. Nandun na po yan dun sa application. At pwede na po nilang ma-access yung digital ID at magamit po ito sa mga transaction na kailangan nila ng identity document. Yung digital national ID po nila, pwede po nilang ma-access sa national-id.gov.ph or di kaya po through the eGov app. Kailangan lang po nila i-download yung eGov app na to para doon po nila i-download yung kanilang digital national ID. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung aming pag-i-issue ng PVC card, pati yung nasa papel po. So yung papel po, ang PSA po ang nagpiprint ito at dinideliver. So tuloy-tuloy lang din po yun para naman dun sa mga kababayan natin na walang cellphone at walang internet connection po. I-honor ba yung digital ID na yan? Pwede po bang i-print yung digital ID at ipalaminate para makapag-physical ID? Okay, hindi po namin pinapayagan itong practice po na ito. Pwede po nila at this point muna ay i-screenshot yung kanilang digital ID. Pero po yung pag-print at pag-laminate po nito ay hindi allowed, hindi po allowed at meron po karampatang penalty yan based on RA 11055 for the unauthorized printing of the national ID. So ngayon po ang ina-accept lang, ang tatanggapin lang po ng mga establishmento ay yung na-screenshot po na digital national ID. Maaari nila itong ipakita sa mga establishmento. We are already talking with the different relying parties on how they can obtain a copy in case kailangan may i-attach na ID. Hindi mo naman pwede i-attach po yung cellphone. So, ang ano po ay kinakausap na po namin yung mga relying parties on ways to do this. Example, instead of yung i-photocopy or i-print yung ID, yung result na lang po nung pag-verify using the national ID check. Okay. Maraming salamat at abiso na lang po sa taong bayan. Go ahead po, Ma'am Emily. Okay, maraming salamat po. Para po sa ating mga kababayan, yung mga hindi pa po naka-register, magpa-register po kayo. Mas maganda po na registered tayo sa national ID po natin. At kung meron po kayong mga instances na hindi tinatanggap ang digital national ID or in your other formats of it, i-report nyo lamang po sa PSA para po makausap namin yung establishment ito. Yun lang po. Marami pong salamat. Thank you po, Assistant National Statistician Emily Pagador Maraming ng salamat. PSA.